40-minute yan Panabo to Davao City. Either I'll ride a jeep or I'll ride a bus. Adlaw-adlaw yun. Adlaw-adlaw, Kuya Chings. Lang natin yun ng 100 something. Oo. Pero Kuya Chings, Oo. wow na wow. Can a person win without spending but just using the social media? Videos that will make you wealthy and debt-free. Kasama rin natin sa ating programa ngayon ang Imponari of the Week, si Dr. Richard Mata and Erica Mata. Sila po ay nag-umpisa bilang sa couple, pero yun nga, hindi naman naging madali, no, ang kanilang pag-umpisa. Si Dr. Mata isang resident doctor na kumikita lang ng 7,000 pesos kada buwan. Di ba, imagine mo paano ka magre-raise. Kaya una, nakitira sila, magulang nila Erica, and then after 1.5 year, nakapag-umpisa with 6,000 pesos na rent. At doon na, umpisa lang nung naging full-fledged doctor na po siya at naging isang pedia. Doon po gumanda na kanilang buhay at nakapag-ipon during that time. By the way, okay, let me go back. Nung nakapag-ano na kayo, ipon, di ba? Nag-iipon ka, I'm sure, Doc. Yeah. Oo. Anong unang ginawa mo sa unang ipon mo? Kinain. Talaga? Bumili ka? Hindi, anong ginawa mo talaga? Yung first investment na ginawa mo talaga? Sasakyan, I think. Kasi when I started talaga, it's a Commute ka lang? Nag-commute? 40-minute yan Panabo to Davao City. Either I'll ride a jeep or Wow. I'll ride a bus. Wow. Non-aircon or aircon. No Adlaw-adlaw yun. problem. Adlaw-adlaw, Kuya Chings. Talagang pagdating doon, magta-tricycle ako. Ganon. That's how I really started. Mas may sasakyan pa yung pasyente niya. Literally start. Grabe. So, kailan ka nakaipon ng unang sasakyan mo? Siguro after a year of practice, Kuya Ching. Siyempre, down lang muna din. Hindi naman cash. And it's a second hand. Wow. Oo, second second hand. hand yung binili namin. Yung Kia lang na ordinary sana yung gusto ko. May katabi palang sports car itsura na Hyundai na imported lang din ng galing Korea. Magkano? Nakuha lang natin yun ng 100 something. Oo. Pero Kuya Chings, Oo. wow na wow. Parang Pogi-pogi mo? Pogi. Naka-sports car si Dr. Mata, pero 100K plus lang yun. Oo. Kasi second hand lang yun na 2 doors pa. Red pa. As in, parang yung dream car mo na. Yung Dream car niya. Pero siyempre, alam mo naman yung machine, may mga error, but... Okay lang. Na maintenance naman, di ba? Naayos naman. Oo. So, doon nag-start. Grabe, no? Actually, hinaharang ako sometimes ng kasi daw, Hot car? luxurious yung aking sasakyan ko. Sir, alam niyo ba na mura lang ito? Luxurious ito Actually, yung binilhan ko, sabi niya, Dok, masyadong nakatsamba ka. Dapat tinanggal ko yung mag-wheels Kasi nakalimutan niya yung mag-wheels, kinabit niya daw para mas maganda tingnan. Ibinili ko na. Hindi niya na siyang mabawi. kunin yung mag-wheels. So, blessing na yun Grabe. Ako naman parati ko sinasabi sa mga kaiponaryos, the best car that you can drive, yung first car is a car that you can pay in cash. Oo, mas maganda talaga kung 'di ba? Kasi kung second hand man 'yan, kagandahan kasi niyan, wala ka ng monthly. At the same time, depreciated na. Yes. 'Di ba? Kunyari, kumpara na you buy a brand new car. 'Di ba? Kunyari 1 million, you pay 1.4. Yeah. You pay over excess na 400,000. Tapos nagde-depreciate pa in 5 years. Yeah. Correct. So that's really a good move. So fast forward na tayo, as I mentioned na kanina, itong dalawang mag-asawa, pumasok na talaga sa social media. Ba't mo naman naisipan na mag-vlog? Actually, it was the dengue advocacy. Okay. I really know that if I could share the information to a lot of people, I could save lives. So, radio, pumunta na ako ng radio, invited ako parate. And then, lecturing sa mga barangays. Then, I made a video kasi malalayo yung barangay. I made a video, nilagay ko sa YouTube para naman sa malalayo. Sabi ko, hindi na ako pupunta. May YouTube naman dyan na lang. I-play na lang sa barangay. Napansin po yun ni Dr. Willie Ong. Doon nag-start. Then, sabi niya, wag lang dengue, Richard. Iba pa. And then, turuan kita. So, Sino nagsabi? Dr. Willie Ong. So, pumunta ako sa bahay din nila. Tinuruan niya ako ng basics. I'll help you. Ibig sabihin, yung ibang post ko, sinishare din niya. It was really a big break. Bisaya ako, pero Tagalog yung aking naging first na mga videos kasi nga, Dr. Willie Ong was there. Luzon, karamihan yung nakikinig. So, yun nga, I was really serious because I was thinking na ganun siguro dapat kasi si Dr. Willie medyo serious. So, medyo serious din ako. But in a few years, sabi ko, talagang medyo komedyante din talaga kasi ako So, naglabas na yung mga konting jokes ko. So, kung reels lang naman, that's just 1 minute,
I can handle that. Ayaw pa niyang pumayag, kailangan ko ng babae. So ako na lang yung munang nag-wig. Oo nga. Kaya lumabas yung babaeng ako. Oo. Kasi ayaw pa niyang sumali. Yung nag-click na, ang dami sa mga comments, sana si Mrs. mo, sana si Mrs. mo. Sabi ko, ayan mga comments, so, sana ikaw. So nung pumasok siya, mas madaming nanood. So ano ibig sabihin nun? Ayun na. Ibig sabihin, Ano, Erica, when you appeared, syempre, I know you're a very private person, di ba? Private ka eh. Paano ka na-convince na talagang sumali na rin at saka Ayun. G ka na rin? kasi Kuya Chinks, nakikita ko yung mga comments nga na Ay, sana oo. yung wife mo na lang ganon. Ngayon may isa ring advice si Dr. Willie Ong sa amin na maganda daw talaga kung tandem, kasama mo wife mo kasi 'di ba sila ng wife niya gano'n. So sabi ko, sige, why not give it a try? Tapos yung isa kasing yun na, masyado akong reserved and mahiyain. Pero iniisip ko rin yung mga kids ko na baka anong isipin nila pag sumali-sali ako. Di ba, naman mga teenagers, Kuya Chings. Na Oo baka, naman. O baka ikahiya ako. What a turn Oo, off. yung ganun. Pero sila naman yung sabi, sige mami, go. Lalo na si Patty kasi nasa social media na rin siya. So, siya yung may sabi sa akin, sige mami, try mo, okay lang yan. Sumubo kami nung first, patok. So sabi niya, tingnan mo, ganun, mas tumaas yung followers. So doon na nag-start. Kaya sumasali na ako hanggang sa naging comfortable na ako. Oo. Mm. Pero syempre, ganito, nakakatuwa talaga because you're educating people and entertaining. Kasi edutainment nga, di ba? Education, entertainment. Pero hindi nawawala yung bashers. Yeah. Nabash ka na ba, Doc? Not all the time. Parang pinampanalangin mo, ha? Oo, so hindi ganun kadami yung bashers talaga. Kasi yun namang contents namin is para namang relatable, family. So less lang talaga. Occasional lang, siyempre, pag merong na-mention ako about politics doon, may bash na doon. Although yung COVID time kasi maraming anti-vaxxers and I was really supporting vaccination. Ang dami nun. But that's what I believe in. Kaya dumami yung bashers that time. Okay. Aside from, yun nga, so social media, ang ginagawa nyo, meron na kayong mga dine-develop also na products that you're promoting. O how did that start naman? Ay, Kuya Chinky, so we have this Cielo Olor anti-mosquito cologne. Yun yung ako ang nag-start nun. Because dahil sa dengue advocacy ni Ay, Richard. oo. So sabi ko, for my kids talaga yon at first, Kuya Chinky. Kaya ako napamanufacture yun. Kasi yung mga kids ko ayaw ng malalagkit. Di ba usually yung mga anti-mosquito, Yes, mga lotion or malalagkit sila. So sabi ko, sana may cologne. Kasi mahilig mag-cologne yung mga anak ko. Wala akong mahanap. And then, sabi ko, why not manufacture kaya ako? So dun yung nag-start. So nagpa-manufacture ako yung scent na gusto ko. Tapos, trinay ko sa market. Patok naman siya, Kuya Jinky. Sabi ko, okay So, ginawa ko siya for my kids. At the same time, yun, maganda na para din siyang for negosyo. So, ginawa ko na siyang negosyo. So, hanggang ngayon, may Cielo Olor, tuloy-tuloy siya. Mostly mothers yung aking clients. So, saan para sa makaka-order yan ngayon? Nasa Shopee, Kuya Chinky. So, we have a name na is ESM Marketing sa Shopee. So, nandyan yung Cielo Olor. Ano ibig sabihin ng Cielo Olor? Ano ibig sabihin? Sinerch namin yan nung anak ko. It's heaven sent. Heaven sent Cielo Olor. Oo, kasi I believe na yung mga wisdom na ganyan, galing yun kay Lord. So, 2-in-1 siya, no? It's a cologne at the same And at time, the same time, protection siya. anti-mosquito, It's a repellent. Grabe, no? That's really a good idea. Siyempre, parang yung function niya duha na talaga. So right now, syempre nung nagfa-file na po ng mga SCOC sa Certificate of Candidacy, marami tayong inaabangan. At syempre naman, alam po naman natin ang ating kaibigan na si Dr. Willie Ong ay kahit na may pinagdadaanan, siya po ay sumabak pa rin. Pero na-shock na lang ako. Na-shock na lang ako na si Dr. Richard Mata talagang tatakbo rin. Akala ko tatakbo sa fun run kasi akala ko kasi joke ba? Ito, magjo-joke time na naman si Doc. Kaya I won't take him seriously. And all of a sudden, nakita ko dito sa 1PH ni interview na tatakbo talaga siya. Ano ba to? Ano naman to? Sige nga. Well, actually, tumakbo ako the last election under party list. Di ba? Kabayan party list. So, meron ng somehow a foundation on that. Pero personally, Kuya Chings, I'm inclined. Sabi ko nga, the only time na talagang bumibili ako ng newspaper noon, yung wala pang internet masyado, is during election time. Because talagang inoobserbahan ko yung campaign ng mga gusto ko. So, I'm really inclined on that. Ngayon, siyempre I was not really planning to do
enter because wala naman tayong funds for that kasi mahal yan eh. Now, the big question, can a person win without spending but just using the social media? Big question yun eh. Tama. Subukan natin. Ngayon, kung nanalo tayo, then I think I'm gonna give hope. Pwede siguro nating palitan lahat ng trapo kung lahat tayong content creators na matitino ay pumasok. Kung 24 tayong content creators na naging senador lahat, bakit tayo magnanakaw? Wala naman tayong ginasto. Social media, millions of views naman yung mga videos natin. So I'm here not just to win but to inspire. To pave the way na ma-inspire yung ibang lawyers, engineers, teachers, 5 million followers, wala namang gastuhan kung manalo tayo. So that's why I'm not gonna spend. Okay, so just in case na mabigyan ka ng chance to be part of the legislative, no, to make laws, ano yung gusto mong baguhin? Actually, yung pinaka-main ko kasi nandito man yung ating dengue advocacy. Meron nga akong manual na galing ng World Health kasi akong gumawa din nun. Binigay na namin sa DOH para sanang tanggapin na ng DOH at i-apply sa buong bansa na pending. Siguro pa ganun talaga. Siguro kung maging senador ako, mapamadali ko na yon to save a lot of lives. That's one. Number two, yung autism natin. Ang tagal bago ma-check up, 2 to 3 years bago malaman autistic pala. Ngayon, wala na naman silang pangbayad sa therapy. Wala ding additional compensation yung mga parents. Ang daming gastuhin yan. Aside from that, there are a lot of diseases pa, like even yung mga vaccination naging delayed. Wala din tayong TDAP para sa mga buntis, kaya madaling mag-pertussis ang mga babies kasi other countries may TDAP ang buntis libre, tayo wala. So my focus is basically kids. Medyo hindi masyado natututukan ang mga bata. So being a pediatrician, I'll focus on kids' health. And included na din doon like yung kanilang education. Kahit yung K-12 kasi, naging additional 2 years yun eh. Oo nga. Dapat sana binawasan na lang yung college. Tama. Akala nga natin babawasan yung college nun eh. Hindi Yung rin. subjects, hindi na Yung mga babasan. subjects. No. So, naging pahirap lang kasi wala mang trabaho talagang ready ang mga K-12 graduates. So, there should be some adjustments na yung mga parents makasabing maganda ang K-12. As of now, ang paningin ng mga parents, lalo Pabigat na lang. is pabigat lang. So, kailangan talaga yun. It's meaning for the kids talaga. And even yung mga online gambling, bakit nakakataya ang mga bata? Minors, nakakataya sila kasi andyan lang naman sa apps eh. Pwede yung fake naman eh. Walang protection. Kung nasanay ka sa gambling, bata ka pa, Oo. kawawa future mo. Totoo. So we need to do a lot of safeguards, protection, and laws around that. Ay nako, ako yun ang galing lang ng UK, United Kingdom. Pag ikaw isang citizen doon, mga kapatid, yung una, edukasyon mo, hanggang high school, libre. Sipin mo Oo, yan. lahat. And then meron pang allowance covering ng government to pay for yung mga expenses. Number 2, yung health, lahat libre. Yan. Sana talaga kung mapapapalarin ka, sana alam ko, siyempre sasabihin naman ng gobyerno, saan tayo kukuha ng pera? Di ba? Yan ang parating sinasabi. Di ba? Pero in reality, kung yung pera talaga, yung taxes talaga natin ay napupunta sa tama talaga at hindi lang napupunta sa mga iilang tao na makikinabang, kakayanin eh. I agree. I agree. Totally agree. Oo. So yung maganda yung advocacy mo na hindi lang sana siguro sa pambata, overall na lang yung parang universal healthcare system. Kasi kung fruit lang, 'di ba, kung ilang sector lang, bata, autism and everything, that's good. Pero it doesn't really solve the root of the problem eh. I agree, Coach. Although, naman ang mga senators, one focus only. Actually, nagiging general pa rin yung approach. So, yes, I agree. Kayong mag-asawa, ano pang plano nyo? What's your plan as a couple right now? Actually, yun na nga. We are still active in our gospel ministry. We use the platform to share the gospel, to share grace. And then, we get to be invited again, time to time, to talk some here and there. So, aside from yung business ni Mrs. And then ito nga, pumasok tayo sa politika, pero continue pa rin yung ating pag-inspire. Actually, Kuya Chengs, you remember, the first time we met, under si Randall Chongson pa yung, di ba, sabi niya, sinabihan ka niya na, kamukha mo to. Di ba? So, pumunta ka ng BCF, nag-talk ka. The reason I talk to Kuya Chinky, because idol ko si Kuya Chinky, sabi ko, itong desire ko for the gospel, I also want to do what you're doing. I also want to speak. I want to talk. So, somehow ngayon, binigay ni Lord itong platform. And I just wanna share din, Kuya Chinky, ang galing ng pag-mentor mo sa amin.
Sa mga nanonood po, si Kuya Chinky and si Ate Nove, yung wife niya, ang isa sa mga mentors namin ni Richard sa marriage. And ang dami naming natutunan sa'yo, Kuya Chinky, kung alam mo lang. Si Kuya Chinky, he really walks the talk. Yes. Diba? Yung every time nasa Davao ka, every time matatapos ba si Kuya Chinky sa pag nag-talk siya, ganyan, ang una mong tinatawagan, si Ate Nove. Yeah. Ako nagda-drive kay Chinky. Sabi Pag niya, nagda-drive, pag nasa sasakyan, nandito na ako, lab. Nandito na ako sa... Ganun pala dapat ang mga husband, magre-report pala sa misis. oo. Kaya nai-inspire talaga kami sa inyo, Kuya Ching. So kami ni Richard ngayon, sabi ko nga sa kanya, I'm just here to support him. Kung ano yung mga dreams niya, gusto niya, I'm here all out support him. Basta ang ano ko lang sa kanya is, we continue sharing the gospel. Galing. Yun lang yung talagang sabi ko, mawala na lahat, pero yung gospel na, yun talaga yung gusto kasi namin i-push ang gospel, i-share ang gospel. Kaya yung aming social media platform, ginagawa namin comedy na lang, pero yung about marriage, ganyan, Tama. para ma-enjoy din yung mga tao. But Ultimately, yan ang goal. Yun ang goal namin, to share the word. Doc, how can they get in touch with you? Paano ka masuportahan sa inyong channel? Go ahead. So, yung main page namin is Dr. Richard and Erica Mata. Mata. So, yung sa hindi pa naka-follow, kindly follow. And then, yung Instagram account namin is Dr. Richard and Erica. Yun mention yun. mo na lang din pala yung isang product mo. Hindi mo na-mention kanina. Dalawa kasi yung products ko, Kuya Chinky. Yung isa, yung Cielo Olor, anti-mosquito cologne. And I also have the Colostrum Yun. Yun yung colostrum na food supplement for sa lahat, bata, adults. So, yun yung, grabe, Kuya Chinky, by the grace of God, ang lakas niya ngayon sa Shopee store ko. So, Na sabi out of ko nga, stock na na out of stock na nga. Very good. So mga kapatid, maraming salamat Dr. Richard and Erica. Palakpakan naman natin sila. Thank you very much. Tatandaan, parati ko sinasabi sa programa, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Think positive. Bye!